May sisingit tayong trabaho dito, no? Tuwing Sabado at Linggo lang pwede magtrabaho dito dahil ito ay school, no? Eskwelahan, high school. So yun, tatanggalin natin yung partition na yan dahil teka Jer, hintay mo ako Jer, baka bumasak yan. Tatanggalin yung partition na papalitan natin ng hardiplex tsaka metal stud, no? Dahil inaanay na, nabubulok na, no? Yung Sabado at Linggo lang pwedeng magtrabaho dito. Kaya ito muna yung side na to, yun muna ang babaklasin. Then lalagyan na natin ng partition para alam natin kung gaano katagal natin to matatapos, no? Kasi hindi pwedeng maiwanan itong nakahiwangmang dahil may kabilang ano yan, may isang section yung room diyan. Okay. So ito mga lodi, ang sitwasyon nito, yan, no? Puro anay na, bulok na talaga. Kaya papalitan na. So itong side lang muna to, itong ating buuin, no? So, bali ang mangyayari dyan ay papalitan natin muna, buuin. Ito baka bukas natin gagalawin kasi hindi natin alam yung panahon, baka mamaya hindi natin to matapos lahat. Ay open na open, dalawang classroom ito, kaya itong side na muna to yung kaya nating tapusin, yung babaklasin natin. So malo dyan, ito yung paglalagyan natin, no? Gumamit na tayo ng laser para makuha natin yung saktong level nitong paglalagyan natin. So yung naunang kinabit nun medyo nakahiga. So may mga ano dito, nakatanim na bakal. Diyan na lang natin ibubutas yung ating metal stud para maitago yan. So ayan, mahalaga tong laser, kung may laser kayo kaysa dun sa gumamit kayo ng hulog o kaya level bar, no? Maganda to sa mga nagsusulo na magtrabaho. Ayan. So tingnan itong yung itong bala ng nilgan, no? Ayan, no? Marami yung mga hindi pumuputok. Ayan, supot. Kaya laking abala kapag ganyan hindi pumuputok. Ito, marami tayo rito. Meron pa tayong isang kahon dun. Oo, marami. Siguro panahon na malamig yung itong mga pulbura nito parang ano din, no? Kaya hindi pumuputok. Itong nilga natin bago, no? Actually ito nagamit na natin sa isang site, pero dito lang siya talaga. Ayan, yung mga yun, walang putas. Ito, hindi pumuputok. Ayan, no? Marami pa lang tayo dyan. Ayun. Sayang. Naging abala kasi pag hindi pumutok kailangan kalasin mo para matanggal yan. So dito nakapaglagay na tayo ng metal stud, no? Ang gagawin natin dito ay puro lang yan. Pag metal stud puro patayo lang yan, walang paganyan, maliban na lang sa dinugtungan. So ang gagawin natin dito, yung nasa taas kasi naka-label, no? Mukhang maganda yung latag ng kisame. At pagdating dito sa flooring, ayan, lundo, no? Lubog yung nasa ilalim. So ito ay mahigit ng 275 ito. Yung yung taas nito. So meron tayong 35 cm mahigit na dugtong. Kaya dito tayo magdudugtong sa baba para masundan natin yung contour ng flooring. Diyan na lang tayo magdudugtong. At ito, yung taas na yan ay libreng-libre, no? Maganda yung latag para hindi na tayo dumami yung trabaho. So dito mga lodi, no? Ito yung discarded ko, no? So, sa iba, nilalatagan nila lahat yan. Pero ako iba, no? So maglatag lang tayo ng yan. Bali, yan? 16 ang spacing natin yan, 16 inches, no? Kasi yung pyesa natin, yung hardiplex ay 4 feet, no? So 122. So yan 40.5 cm yan, or 16 inches ang bawat spacing niyan. So nakatayo. So wala nang pabalagbag yan. Ang meron lang yan dito sa may dinugtungan.
So yan, akala nyo lang malambot yung metal stud na yan, pero pag nailagay yung Hardiflex ay napakatigas na yan. So ganyan ang ginagawa ko kapag naglalagay ako ng division. Pag nakapaglagay ako ng para sa isang plywood, naglalagay na ako. So ang reason ko dyan is madaling ma-adjust, no? Kasi kung latagan mo yan lahat, minsan nagkakamali. So lahat na yon mali na. So sa ganitong pamamaraan, iwasan natin yung paulit-ulit na pagbutas, pagbarina ng ating metal stud, no? O ganoon din naman yung ending nun. So ito, gaya naglagay kami ng isa, din ito naman ay maglalagay na naman kami ng isang Hardiflex. So ganoon lang. So ito mga lodi, no, napakahalaga na kuhanan nyo ng hulog yung trabaho nyo, lalo tong maglalagay kayo ng partition, dahil yung Hardiflex ay eskwalado yan, no? Ngayon, kung ang mapaglagyan nyo ay hindi eskwalado, kagaya nito, no, meron siyang diferensya na 1.5 almost na centimeter yung problema. Yung nandun sa taas ay nakatumba, no? Ngayon, kung wala kayong hulog o ano, so the best ay laser. So yun, nakikita natin. So yun yung sukat natin sa baba. Ayan, o, hanggang sa taas, yun na yun yung susundin natin. Kasi pag dito tayo sa poste, lipat nyo yung laser. So ayan, o, kitang-kita yung nakatumba yung poste. So kung yan ang susundan natin, ay malamang yung ating Hardiflex niyan ay hindi pantay yung ilalim. Yung kagaya dito sa kabila na ginawa natin, ano, ayan, o, pantay yung ilalim. Yan. Pero pagdating sa taas, meron siyang maliit na kawang. No, ibig sabihin, ang may problema na diyan itong yung kisame na, ano, lumundo na. Pero pagdating dito sa ilalim ay pantayan. Yan, tapos yung mga dinugtungan ay pantay din. So ganyan dapat, no? So dapat bago mag-umpisa ay siguraduhin, kasi yung umpisang metal stud na ilalagay nyo, lahat yan, doon na yun yun na yun ang pagmumulan ng inyong sukat, no? Ngayon, kung mali yung nailagay nyo yung unang metal stud, ay malamang hanggang sa matapos kayong mali yan. Kaya napakalaga, no? Mura man lang itong laser, no? Kung walang laser, hulog, no? Hulog yung ano. May gitong laser kasi may lipat-lipat mo. Ayan, ikutin mo lang to, ay ayun, maililipat mo na kung saan mo patatamain para makita mo yung ayun, makita mo yung kanyang guhit. So hanggang dito yan, ayun. Yan, hanggang sa dito sa baba. Okay, so yun lang. And maglalagay na tayo ng metal stud para makapaglagay na tayo ng Hardiflex. So tumalo din, no. Tingnan nyo to yung ulo ng text ko. Ayan, no. Flat na flat, no. Walang din nakaumbok. So nakabaon yan. Nakabaon para kung sakasakaling pininturahan ay madalas, kasi kung hindi nakabaon yan, ito ginagrinder to ng pintor, no. Ang nangyayari siyempre, pag binawasan mo yung ulo niyan, numinipis yung rivet, no, at minsan natatanggal pa nga yan. So yun ang iniwasan natin. Kaya ako, pag akong gumagawa ng kisame o ganito, partition, ay binabaon ko yan. So ganito yan. Ito, tingnan mo yung aking barina. Ayan, pero may ngipin. So ito, pinadaanan ko ng grinder to, itong kanyang chuck, para pag binutas mo sa Hardiflex ay itong ngipin niya ay kakayod sa Hardiflex, at tamang-tama yan sa ulo ng line rivet. Kaya ganito ang resulta. Yan, wala kang makapang nakaumbok. So lahat yan, pati doon, lahat yan ganyan ang tsura niya yan. Yan, yung tama lang nalulubog yung yung ulo ng line rivet. Huwag naman yung sobrang pagkalaliman nyo, at baka mapiktas lang din.
So, ito kung napapansin nyo, yan, pagka, ano, nagkakabit ako kaagad ng hardiplex, no? Para nang sa ganon, yung susunod na ikakabit natin ay insaktong-insakto yung hardiplex dito sa mga metal stud na kinakabit natin. Minsan kasi, no, kapag nilagay lahat natin yung metal stud, hindi maiwasan na magkaroon ka ng konting diferensya. So maliit lang to, no? Ito ay 1 1/4 inches lang ito yung lapad dito. So kung magkamali ka dito ng pagsukat, minsan ang nangyayari halos dito na lang tatama yung inyong hardiplex, at kung ganun ang mangyari ay may posibilidad na mapigtas lamang yung hardiplex nyo kung sa kanto nyo na ibabarena. Kaya mas mainam yung ganito para at least sigurado kayo na itong hardiplex ay mismong gitna mapupunta at medyo malaki pa ang inyong pagbabarinahan. So ganyan lang para iwas sablay. Ay minsan kasi kung naikabit nyo na lahat at may karoon pala ng problema ay tatanggalin nyo pa yan. So mahirap yung magpaulit-ulit. Kaya ako manigurado na sa trabaho. Ayan, ito lalagyan na namin uli ng hardiplex to. Pag nalagyan, saka kami uli maglalagay ng metal stud. Then pag nakapaglagay kami ng insakto para sa isang hardiplex, maglalagay. So ganun lang para iwas sablay ang trabaho. So tapos na tayo dito, no? Ito na lang ang siroho na lang. So iniiwanan talaga natin itong siroho. Ang mangyayari kasi dito, pagdating dito, no? Ito naman ngayon yung buo dito. Yan, doon naman tayo magsisiroho sa gilid. So kaya ganun ang ginagawa natin para hindi magkakatapat yung dinugtungan, no? So isipin nyo na lang, ito kung dito magkakatapat din yung dinugtungan ay may posibilidad na gaganong-ganon siya, no? Kung dumatigas naman yung hardiplex, mas maigi yung katapat niyan ay buo, no? Kaya pag nagkabit tayo sa kabila, dito tayo mag-umpisa, yung siroho naman natin nasa dulo para yung mga dinugtungan ay hindi magkakatapat. So ganyan dapat ang diskarte para maiwasan yung sablay sa trabaho. So mga lodi, yung ang hardiplex natin na ginagamit ay ang kapalit to ay 1/4, no? So pagka partition ay hanggat maaari medyo makapal ang gagamitin yung hardiplex. So ito ay 1/4. Nung meron kasi niyan ay 3/16 yung ginagamit sa ceiling. So wag kayong gagamit nun, no? Kung may pera lang din naman, wag kayong gagamit ng manipis na hardiplex sa partition, kasi ito kung manipis baka mamaya may maglaro, no? May matamaan ng matigas na bagay ay mabubutas lang kung manipis, no? Kaya mas mainam yung medyo makapal na. So mga lodi, no, pag nagtatabas ako ng hardiplex ay sinusugatan ko lang yan. So ito, gamit lang ako ng flat screw. Pero minsan mas maganda kung kutsilyo. Kasi medyo makalim ito, wala tayong kutsilyo, flat screw lang, no? Paulit-ulit lang natin ng padaanan yan, guhit. Din yan, babalik rin natin, tapos puputulin. So pag grinder kasi masyadong alikabok yung grinder. Ayan. Siyempre ay ito naglaan na ako ng ito guhit. Ito yung eskwala niya. Din ito naman yung kukunin natin para preparasyon yan pag nagtabas tayo uli para dito. Siyempre hindi pantay yung gaya maliit doon, malaki dito. So yan, kinuhitan ko na yung eskwala niyan para the next na magputol. Yan, puputulin yan. Yun yung tuwid niya. Para yung side naman ay magkaroon ng eskwala na sides. So ganun lang. So ito,
Kasi ito, pang ano na to natin. Ayan o, naputol na natin, na ikinabit natin dun sa siroho dun. Kaya naglalagay tayo ng guhit habang itong side na to ay hindi pa natatabas. Okay, para nang sa ganun, hindi tayo mahirapan, yung mapuputol natin ay eskwalado pa rin. So, ganun lang mga dito, yung babalik rin namin, then babaliin na. So, ganun lang. So, dito ay pag baliktad natin, lagyan lang natin ng ganito. And then, siyempre, tutungtungan ito. Yan, apakan natin ito, tapos baliin. So, ito, balik na ito. Ito ka nga dyan sa kabila. Angat natin ito. Ayan. Ayan, ayun o, balik na o. Okay. Lapag mo na dyan. Ayan lang o, malinis. No? Dire-diretso, hindi maalikabok. So, yun lang, no? So, ito na mga din, no? Malinis na. Ang problema, yung ilalim, hindi pa natin nalagyan, no? Dahil, siyempre, anong oras na rin naman. So, bali, 2 araw yung naging trabaho natin dito. Bali, nagbaklas tayo hanggang sa pagkabit nitong blackboard. So, ayan yung 2 araw natin. 2 tao din ang nagtrabaho. So, ito, yung madalian to. Talagang hinabol na lang namin tong ano dito, yung blackboard kasi siyempre magka-klase nga. So, ayan. So, balikan na lang natin to sa sunod na ano naman, weekend, Sabado at Linggo. So, dito naman sa ano, sa kabilang side ay ito pa lang yung ano natin na tapos sa 2 araw. Bali, double walling kasi ito, no? Pagbalik natin ng Sabado at Linggo ulit, baka sakaling matapos na natin kasi ito mabilis na. Dahil tapal na lang tayo ng tapal ng ano dito, ng hardiplex, no? Hindi na tayo magtitibag, hindi na tayo maglalagay ng ano. So, target natin dito, sana makuha natin ng 1 araw. Sana nga, no? Kasi ito, alam niyo naman, napakaliit na lang ng labor nito dahil halos community service lang ito dahil school ito, no? So, yan. Okay. Finally, mga lodi, natapos na rin. Uli kinabit na lang natin yung TV din. So, ayan, malinis na sa tingnan. Ayan. So, ito yung boss namin, no? Siya daw ang leader. Siya ang magaling. Jereng! So ito mga lodi, si Mrs. kasi yung presidente ng ano na to, seksyon, no? Sa mga ano, siya yung presidente ng mga magulang. Kaya tuloy napilitan tayong ano, magkawang gawa. So bali ito, yan. Yan na siya, no? Bali, ang ginastos natin dito, ang inubos nito ay 17 pieces na hardiplex, 1/4 ang kapal, 29 pieces na metal stud, no? 2 box na thick screw at mga bala ng nilgan. Siyempre gumastos din ng ano, gumamit na ng blind rivet. So, ganyan ang inubos ng lugar na to. At ayan, napakalinis na mga lodi, no? Malinis na. Hindi na kagaya dati na ano, marumi tingnan dahil inubos na nga ng anay. So, tapos na to. Nabot na tayo ng 5:30 na rito. So, bali 3 araw na trabaho natin. So, yung nasa kabila, tingnan natin. So, ito yung nasa kabila. Yung isang pisara ay hindi na natin ikinabit dahil ayun, no, sira na. Kinain na ng anay, inubos na ng anay. So, yan siya. Malinis na tingnan. At dito, kung pipinturahan to mga lodi, so, itong ginawa natin dito ay ayan, no, nakabaon yung mga ulo ng ano, ng ating rivet, no? Kaya pag ano, pag pininturahan, madali na, hindi na pinupudpud ng
grinder pa yung ulo niyan. So, pinakabit dito na pisara, isa na lang. At sira na nga. So, mga lodi, yun, kung, ayan, yan yung dati yung itsura niyan. So, yan, no, tagpi na plywood, no. Hindi naman to matawag na double walling kasi ito, gaya yan, itong part na to single. Ito naman, nandito naman nakatapal yung plywood. Sa kabila naman nun ay ganito din ang itsura. So, alternate. At ayan, inubos na rin ng anay. Kinakain na rin ng anay. So, ayan. So, next year siguro ay baka ito rin ang ipaproject sa mga parents, no. So, ganun talaga mga lodi na ngayon ang sitwasyon, no. Mga magulang na ang nagpapagawa ng classroom. So, ito proyekto ng mga magulang. So, umubos ito ng nasa 12K o kulang ng 13,000 ang inabot ng ginastos dito. Pwera yung labor. So, labor nito ay bahala na lang. Pero yung kasama ko, kailangan nating bayaran yun. So, hindi natin pwedeng tawarin. So, yung matitira sa sa budget nila na kukunti, yun na lang yung konsuelo ko dito. So, ganun talaga mga Lodi, no? So, mga Lodi, kung gusto nyo yung mga video ko ay paki-like and share na lang mga Lodi. Paki-subscribe na rin sa YouTube channel ko at paki-follow sa aking Facebook page. Okay, no? Maraming salamat mga Lodi, no? So, sana nagustuhan nyo yung mga video ko at yung mga ibinibigay ko sa inyong mga ideya, diskarte ba? Sana nagustuhan nyo at may natutunan sana kayo. Okay? Okay, mga Lodi, no? Tapos na, no? Magkabila nito. Bali, double walling to, no? Sa kabila, ganito din ang itsura niya. At bali, 3 araw namin kinuna. 2 kami. Medyo paspasan lang ang trabaho dahil maswerte nga at walang pasok ngayon, Lunes, no? May bagyo kasi. Kaya Sabado at Linggo, Lunes, 3 araw namin kinana. Yun nga lang, hindi na rin ako nakapasok sa trabaho dahil dito. So anyway, at least natapos din. Okay. Mga Lodi, no? Pasuyo na lang ako. Pakipollow naman mga Lodi sa aking Facebook page.